Tuwing napunta ako sa bahay ng BF ko at nakakasabay akong kumain, palagi silang may pasakalya na dagdag pala muna ako dahil dito ay hindi naman ako matakaw. Pero sa tuwing nasa bahay ako ng pamilya ng boyfriend ko, parang lagi kong kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula, pero malinaw sa alaala ko kung paano ito unti-unting naging mabigat sa dibdib. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay ng pamilya ng boyfriend ko, lagi na lang may nasasabi tungkol sa pagkain. Hindi naman diretsyong masama. Madalas parang biro lang. Minsan may halong tawa, pero paulit-ulit at laging may kurot. Parang kahit anong gawin ko, may mata at may opinyon. Malaki ang pamilya nila. 6 silang magkakapatid. Nandun pa ang lolo't lola niya. May tita at tito at ilang pinsan. 13. Silang magkakasama sa iisang bahay. Isang maliit na bungalow na laging puno ng boses, tawanan, sigawan at galawan. Magulo, maingay, pero masasabi mong buhay na buhay. Sanay sila sa sabay-sabay kumilos, sabay-sabay kumain, sabay-sabay maghati sa lahat. Ako naman kabaligtaran ng mundo na kinalakihan ko. Only child ako. 3 lang kami sa bahay buong buhay ko. Tahimik, payapa, walang agawan. Lumaki akong kahit huling slice ng pizza, ibinibigay pa sa akin. Walang paalala na unti lang, walang takot na baka may maubusan. Kaya noong una, inisip ko na normal lang na manibago ako. Ibang setup, ibang kultura, ibang dynamics. Sa mga handaan o kahit simpleng kainan sa kanila, madalas ako pa ang pinapauna kumuha ng pagkain. O ikaw muna, sasabihin nila. Ngingiti ako, kukuha ng sapat lang, hindi sobra, hindi kulang. Pero halos palaging may kasunod. Unti lang ha, marami pa kakain. O baka maubos, may darating pa. Sa unang beses ngumiti lang ako. Sa pangalawa, tinangwan ko lang. Sa pangatlo, nagkunwari akong hindi narinig. Pinilit kong intindihin. Marami nga sila, mahirap mag-budget ng pagkain. Petit lang naman ako, hindi malakas kumain, pero parang palagi akong kailangang ipaalalahanan. Parang palagi akong kailangang ipagtanggol. Ang sarili ko kahit wala naman. Akong ginagawang mali. Habang tumatagal, hindi na siya biro sa pandinig ko. Hindi na siya simpleng paalala. Para na siyang paratang, na baka matakaw ako, na baka pabigat, na baka ako yung dahilan kung bakit may maubusan. Dumating sa punto na tuwing pupunta ako sa kanila, may kaba na akong nararamdaman. Hindi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil alam kong may maririnig na naman ako. Kaya naisip ko, baka ako na lang ang mag-adjust. Baka kailangan ko lang patunayan na hindi ako nakikisalo lang. Nagsimula akong magdala ng pagkain, ulam, merienda, minsan dessert, para walang masabi. Para hindi ako magmukhang umaasa. Para hindi ako maging pabigat. Akala ko doon matatapos. Pero hindi. Mas lalo pang lumala. Isang beses, habang naglalatag kami ng pagkain, may narinig akong sabi ng tita ng boyfriend ko. Yung madalas magparinig. Hindi porket ikaw ang nagdala ng pagkain, ikaw na ang mas marami ang kakainin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Doon ko naramdaman na kahit anong gawin ko, may masasabi at may masasabi pa rin sila. Kahit magbigay ka, may mali. Kahit mag-ingat ka, may kulang. Kahit tahimik ka, may iniisip sila tungkol sa'yo. At sa sandaling iyon, napagod na ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng kinimkim ko, lahat ng ngiting pilit, lahat ng paglunok ng hiya, lahat ng pag-intindi, sabay-sabay lumabas. Nasagot ko yung tita niya. Hindi maganda ang tono. Hindi rin maganda ang salita. Nasabi ko pa, kung takot po kayo na maubusan ng pagkain, bakit hindi kayo bumukod? Tutal nakikisiksik lang naman kayo sa iisang maliit na bungalow house. Alam kong mali. Alam kong masakit. At alam kong walang magandang idudulot. Tahimik ang paligid pagkatapos nun. At gaya ng inaasahan, nagalit sila. Ako ang naging masama. Ako ang bastos. Ako ang walang modo. Wala nang nagbalik sa pinanggalingan. Kung bakit ako napuno, ang nakita lang nila ay yung sagot ko. Hindi yung paulit-ulit na parinig na tinanggap ko sa mahabang panahon. Mas masakit pa sinabi ng boyfriend ko na kapag naulit pa raw yon, hindi siya magdadalawang isip na makipaghiwalay. Doon ako lalo nalito. Ako ba talaga ang mali? O sadyang hindi lang ako sanay sa setup ng isang malaking pamilya, kung saan normal lang ang ganong mga komento? Normal ba talaga yun? O nasanay lang sila na walang umaangal? Sa bahay namin 3 lang kami. Walang agawan ng pagkain. Walang parinigan. Walang takot na baka may maubusan. Kaya siguro masakit sa akin. Kasi para sa akin, ang pagkain ay hindi lang tungkol sa busog, kundi tungkol sa pag-aalaga, pagbibigay at respeto. At hanggang ngayon, dala ko pa rin yung tanong. Mali ba akong napuno? O mali lang ang lugar na pilit kong pinapasukan?